espesyal na kasangga sa community garden. Pinakamaganda kasi kakaiba. Kasi mga special child, dati kala ko sa mga special child, hindi mo sila kayang turuan, hindi sila pwedeng sumunod. Kakausapin mo sila ng tama, na itrata mo silang kapares mo. Tulong sa mga bulag na masahista. Sabi nga po ng ating kalihim Secretary Rex Gatchalian, always happy to serve with extra love and extra care. Outreach program ng Kasanggamong Langit Foundation nagpasaya sa mga bulag na masahista. Ako naman ang inyong kasangga, JR Langit. Samahan po niyo kami pasyalan ng community garden kung saan kabilang ang mga nagtatanim ng mga special at mga abandonadong mga bata. Ito po si Paring Ray Langit. Sa isang compound sa Rodriguez Rizal, makikita ang garden na may tanim na iba't ibang klase ng gulay. Merong talong, oregano, okra, kamatis, kangkong, at maging ang spinach. Ordinaryong halamanan ito kung titignan. Pero alam nyo ba na marami sa mga nagtatanim dito ay special children? Kasi ang pinakakailangan dyan, nagustuhan ka ng mga bata. Meron silang sixth sense kung ikaw ay nagpapanggap lang or talagang tunay yung pagtulong mo. Pag lumapit sa yung bata, gusto ka nila. Pag hindi lumapit sa iyo, isang malaking problema yun. Ang kailangan mo lang patience. Kabilang ang mga special child na tumutulong sa pagtatanim sa mga alaga ng Cotolenco Filipino Incorporated. Ang halamanan sa loob ng Bahay Kalinga ay pinagtulungan itatag ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Office of the Provincial Agriculturist ng Rizal, Municipal Agriculture Office ng Rodriguez at ng ICM o Inspiring Champion Mountaineers na isang non-profit organization. Kasi nga po ito ampunan, ang nakaisip po ito ng name, taga-ATI. Eksakto-eksakto kasi nga yung mga special child dito o special adult, habang buhay na sila nakatira dito. Ang trato sa kanila, hindi pasyente bilang kapamilya. Bukod sa isang paraan ito para himukin ang publiko at ang komunidad na magtanim para sa pang-araw-araw na pagkain, nabibigyan rin ng self-fulfillment ang mga batang may kapansanan. Ang pinakamalaga sa kanila yung nag-enjoy sila, nagkakaroon silang tiwala sa sarili nila, natututo sila sir, katulad yung isa doon, hindi namin siya pinagdidilig. Kasi nung nagdilig siya, nilunod niya lahat. Wala kami naitanim, ang tawag namin sa kanya, boy lunod. Pero nung nakaraan, sir, nagulat ako. Yung pagdilig niya, kontrolado na. May full payment siya, sir, lalo naka-wheelchair. Nakapagtanim, tapos may aanihin ka. Opo, kasi yung kita niyo, hindi niyo napansin yung naka-wheelchair. Si tawag sa kanya, Vin Diesel, tatanim siya ng seeds. Napakagaling niya. Kaso lang, bago niya malagay yung seeds, siguro mga 5 minutes kasi nga, nanginginig yung kamay niya. Yung isa, sir, yung nagtatantrums. May experience ako dyan, di ba nagtatanim kami ng puto. Tapos, sabi sa akin ng isang volunteer, Sir Joel, umiiyak. Si Kuya, sabi ko, bakit? Nung tinignan ko, wala siyang daliri. Sabi ko, ano gagawin ko dito? Ang inisip ko na lang, para hindi na siya umiyak, eto mang igawin mo sa kanya, yung kamay niya iyan sa lupa. Bago sumabak sa kanilang urban farming, sumasambak na rin sila sa training ng DAATI, ang mga miyembro ng ICM. At makaraan ng halos sa 2 taon, mula na simulan nila ang paghahalaman, marami na rin silang napatunayan sa kanilang mga kasabihan at naniniwala tungkol sa pagtatanim. Naniniwala ako sir sa green thumb. Nagtatanim ako noon, hindi nabubuhay. Unang-una, yung butong binili mo expired na. Tapos, yung lupang ginamit mo, wala siyang nutrients, pangit siya, contaminated. Tapos kulang ka sa tubig, ang isa pang mahigit yung araw. Katulad nung talong sir, sunlabbing vegetable, kailangan niya mga 8 hours. Malalaman mo siya sir na kulang siya sa araw. Dapat yung okra mga ganyan lang. Pero pag lumakpas na yun, ibig sabihin ng kulang sa araw. Pinipilit niya abutin yung araw.
Totoo ba yan? Hindi, totoo daw yun. Kasi mas maganda rin, kinakausap yung halaman. Nasa 1.5 ektarya ang halamanan sa Bahay Kalinga. Pero ang pananim doon ay nilalaan sa personal na gamit ng bahay ampunan. Meron akong ginawa experiment doon, yung companion plants. Yung halaman na pwede siya magsama. Ngayon ko lang nalaman, meron pala magkaaway. Hindi ba sila pwede magsama, hindi sila mabubuhay. Matapos maging matagumpay ang halamanan, lumawak pa ang pag-aalaga ng grupo na ngayon ay may kasama ng mga manok. Hindi lang po ito urban gardening, integrated po, pati yung pag-aalaga sa hayop kasama rin po. Saka mas magandang mag-alaga tayo ng sarili nating manok. Alam niyo ba yung tungkol sa manok? Kasi dati 45 days. Hindi na siya 45 days, 22 days. Hindi, ibig sabihin sinasaksakan ng ano. Kaya kayo magtataka, bakit kayo nagkakasakit? Hindi nagtatapos sa community garden at ang pag-aalaga ng manok ang target ng ICM at partners nila sa proyektong ito. Sinisikap ng grupo na balang araw ay makakalika sila ng sarili nilang mga produkto. Future plans po para dito po sa inyong farm. Sana makapag-produce kami ng sariling product. Pag merong anniversary ang ATI, kasi every year mayroon silang anniversary, bawat learning site niya, merong binebenta. Tulad ng mga mushroom, hindi sana gusto kong magkaroon dito. Na makita nila yung kakayahan ng mga special child at adults dito sa Cotolenco. Saka sir, gusto ko rin magka-establish ng nursery ng fruit-bearing trees, nursery ng herbal saka spice. Isa lamang si Jovet sa nasa 200 bulag na masahista na naging benepisyaryo ng outreach program ng Kasanggamoang Langit Foundation. Para kay Jovet, maganda ang timing ng outreach program dahil medyo mahina ang kanilang kita. Pero ayon kay Jovet, wala na yatang papantay sa pagsubok na hinarap nila noong panahon ng pandemya. Sa simbahan ng Baclaran po, sir, kami po yung nagmamasahe. Nung nagpandemya po, naapektuhan po talaga kami. Tapos hindi na po kami nakakabalik. Sa kabila ng kanilang kapansanan, hindi ito naging hadlang para sila ay maghanap buhay at tumindig sa sarili nilang paa. Minsan mahina ang kita. Gusto po sana namin magmasahe sa pier, sa mga airport. Kahit po mag-upa po kami para po magkaroon kami ng livelihood. Marami pa rin po kasi sa amin na tumatawag na wala pa pong trabaho. May mga pamilya din po. Tapos yun po sa mga company po, call center, pumapasok, din po kami, nagmamasals din po kami. Sa mga sana, MRT, LRT station, kung okay lang po, na magkaroon po kahit tagtatatlong therapy sa bawat station. Naging katuwang ng kasangga ang Department of Social Welfare and Development sa pamamahagi ng tulong sa mga bulag na masahista. Mandate natin dito sa DSWD. So regardless nung ating araw, panahon, kalamidad man yan, holiday man yan, basta may nakakailangan po tayong mga kababayan, we will be here and we will deliver po sa kanilang mga needs. Para sa mga taga-DSWD, walang pinipiling araw ang pamamahagi ng tulong kahit holiday man o araw ng pahinga. Na magpadala po si JR Langit ng sulat po kay Secretary Rex, Karakaraka inaksyonan po. Well, uno po sa lahat, nagpapasalamat po tayo sir sa inyong programa, sa inyong foundation, na nalaman po namin yung kanilang mga sitwasyon at kung paano po tayo pwedeng magtulungan to better help them. So kami po ay nalulugod. Nandito po yung ating mga kawani. In fact, nung nalaman po nila na ang isa-serve po natin ay may mga persons with disability, particularly blind. Ang dami ho nila nag-volunteer na papasok daw today. So una po, nagpapasalamat tayo sa ating mga kawani. At para po sa lahat ng ating mga kababayan na nangangailangan, makakatiyak kayo na narito lagi ang Kasanggamoang Langit Foundation para umagapay. Pagpapatuloy po ang advokasya at commitment po ng Kasanggamoang Langit Foundation. Tuloy-tuloy po ang pagtulong, ang pag-alalay na isinasakatuparan po ng Foundation. Sa tulong po ng mga masasipag na mga opisyales at staff, lalo na ng DSWD. Palakpakan po natin sila. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang paraan kung paano makatutulong po sa nangangailangan. Basta tayo po ay nagkakaisa, mabilis na nagtutulungan
sa pangangailangan ng ating mga kababayan.